Kahit na tag-init pa rin, paghahanda na para sa La Nina ang iniatas ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga ahensya at lokal na pamahalaan. Nakatutok si Mariz Umali. Ngayong papasok na rin ang panahon ng tag-ulan, ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na makipag-ugnayan na sa mga lokal na pamahalaan bilang paghahanda sa La Nina. May mga proyekto na rin daw ang gobyerno kaugnay nito. Ito ay upang maibsan ang epekto ng matinding pagbaha na alam naman nating taon-taon na nararanasan ng mga komunidad dito sa Maguindanao del Sur. Sinabi ito ni Pangulong Marcos sa kanyang pagbisita para mamigay ng ayuda sa mga magsasaka at mangingisda sa Maguindanao del Sur na naapektuhan ng El Nino. Namigay rin ng tulong ang Pangulo sa Tawi-Tawi, kasama ang ilan sa kanyang gabinete, si House Speaker Martin Romualdez at halos 100 kongresista. Andito rin po ako upang makausap kayo nang maunawaan natin ang inyong sitwasyon at makahanap tayo ng nararapat na solusyon sa iyong mga hinaharap na suliranin. Nananatili pa rin nakasailalim sa state of calamity ang BARMM, bunsod ng El Nino. Kaya bahagi raw ng programang ito ang maiparating ang tulong at matugunan ang kanilang pangangailangan. Aabot sa 700 million pesos na halaga ng programa at cash aid ay pinamahagi sa 135,000 na benepisyaryo sa Tawi-Tawi. Namigay din ng ayuda ang DSWD, iba pang ahensya ng gobyerno at ang Office of the House Speaker. Mula rito sa Tawi-Tawi para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali, nakatutok 24 oras. Nasa Senado na ang bola, kaugnay po ng Absolute Divorce Bill matapos itong ipasa sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Pinilit daw si Mila, di niya tunay na pangalan ng nanay niyang magpakasal sa lalaki na kabuntis sa kanya kahit siya mismo ayaw. Tatlo ang naging anak nila na siya ring dahilan kung bakit nagdesisyon siyang mag-file para sa nullity of marriage. For 9 years, tiniis ko lahat ng pang-aalipusta niya nang walang nakakaalam na kahit sino. Walang nakakaalam na muntik na niya kaming mapatay na mag-iina sa loob ng bahay 2 beses. 12 taon ang pending ang petisyon niya para sa nullity of marriage. Umabot na raw sa 300,000 pesos ang nagastos niya. Si Maria naman, di rin tunay na pangalan, nagdesisyong tapusin ang 10 taon nilang kasal ng mister niya dahil sa dinanas umano niyang pang-aabuso. Habang nakasama mo siya sa isang bubong doon makilala ang isang tao, I am mentally, physically, sexually abused. Lahat ng pang-aabuso po. House Bill number 9349 is approved on third and final. Nang inanunsya ng Kamara kagabi na pasado na sa ikatlot huling pagbasa ang panukala para sa absolute divorce kasama sina Mila at Maria sa mga literal na naiyak sa tuwa. 131 naman babatas ang pumabor sa panukala, 109 naman ang kontra habang 20 ang nag-abstain. Sa panukala, kailangan magpetisyon para sa divorce ang isang kinasal o ang mag-asawa sa korte, gaya ng ginagawa sa legal separation, annulment of marriage at nullification of marriage. Papayagan lang ang absolute divorce pag di na talaga maisalba ang pagsasama. Ilan sa kasama sa grounds ay physical violence o grabing pang-aabuso sa asawa o sa anak, pagpilit sa asawa o anak na pumasok sa prostitusyon, pagiging adik sa droga, alkohol o sugal, homosexuality, marital infidelity, pagtatangka sa buhay ng asawa o anak, at pag-abandona sa pamilya. Mas mura rin daw ito kaysa ibang paraan ng hiwalayan dahil tinatakda ng panukala na hanggang 50,000 pesos lang ang gagastusin ng nagpetisyon. Pero kung ang ari-arian ng petitioner ay hindi lalagpas ng 2.5 million pesos, pwede na siyang hindi pagbayarin ng kahit anong fee. Kapag na-file na ang petition for divorce, magkakaroon muna ng 60 araw na cooling off period kung saan pwedeng magkabalikan ng mag-asawa. Pag hindi na talaga, magsisimula ang pagdinig matapos ang cooling off period. Kapag pinayagan ng korte na mag-divorce ang mag-asawa, pwede na silang ikasal ulit sa iba. Sisiguruhin din ng korte na maayos ang hatian ng conjugal property, pangangalaga sa mga anak, sustento at iba pa. Pero kung mapapatunayan ng korte na isa sa mga ikinasal ay pinilit ng kanyang asawa na magpetisyon para sa divorce o kaya nagkuntsabahan ng mag-asawa, makukulong sila ng 5 taon at pagmumultahin ng 300,000 pesos.
Pag hindi naman nagbibigay ng sustento, pwedeng pagmultahin ng 50,000 hanggang 200,000 pesos at pwede pang makulong. Sa buong mundo, tanging ang Pilipinas at ang Vatican na lamang ang mga estadong walang divorce law. This is half the battle won for us. So we're hoping na yung ating Senate po ay magkaroon din po ng heart compassion para sa mga matatagal ng hiwalay. Doon tayo pupunta sa Senado upang maaprubahan ang counterpart measure at hindi tayo mahihirapan dito sa BICAM sapagkat halos pareho ang version ng Senado at ng House. Bilang tagapangulo ng Senado, wala akong balak dumiin pabor o kontra dito. Mas nais kong palawakin at gawing affordable at accessible yung annulment na nasa family code natin ngayon. Kung tuluyan man daw ito maging batas, giit ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP, hindi raw nito sakop ang mga kasal na binasbasa ng simbahan. Dagdag nila, hindi raw solusyon ng diborsyo sa mga problemadong pagsasama. Wala pang pahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpasa ng absolute divorce sa Kamara. Dati na niyang sinabi noong kandidato pa lamang siya sa pagkapangulo na bukas siya sa ideya ng divorce. Pero dapat pa rin daw bigyan ng pagkakataon ng mag-asawa na ayusin ang kanilang pagsasama. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Maghaharap muli ang Kolehiyo de San Juan de Letran at College of St. Benilde sa Game 2 ng NCAA Women's Volleyball Finals. Dikit ang laban sa umpisa ng Game 1 pero sa huli, nanaig pa rin ang Benilde Lady Blazers. Dahil diyan, 1 win away na lang sila sa 3-peat NCAA Women's Volleyball Championship. Pero siniguro ng Letran Lady Knights na sisikapin nilang bumawi. Lalo't ngayon lang ulit sila pumasok sa finals sa loob ng mahigit isang dekada. Kasado na ang Game 2 ng NCAA Women at Men's Volleyball Finals sa linggo. May 26 simula po alas 12 ng tanghali sa Phil Oil Eco Oil Center sa San Juan at mapapanood din sa GTV. Kung hilig sa beauty pageants lang ang pag-uusapan, malamang nasa final round ang mga Pilipino. Pero may isang dalaga mula Oriental Mindoro na hindi lang hilig ang manood nito, hobby rin ang sumali. Kaya ang bahay po nila punong-puno ng mga sash. Kuya Kim, ano na? Sa ginanap na Grand Coronation Night na Miss Universe Philippines 2024 kagabi, panalong tilad mula Bulacan, si Chelsea Manalo. Ang victory ni Chelsea, inspirasyon ng napakaraming Pinay na pangarap ding makorona ang Miss Universe Philippines. Gaya ni Rachel, naminadong isang Viva Bioconera. Obvious ba? Ang bahay nila sa Bungabong Oriental Mindoro, nabalot lang naman ng daan-daang sashes na napadalunan niya mula sa samut-saring pageants na kanyang sinalihan. Yung may mga barangay pageants talagang sinusugod ko. Gabi-gabi talaga siya. Kuwari, sumali ako sa isang barangay. Next target is yung next barangay. Nanalo naman po talaga ako. Pag hindi ko din nakuha yung pinakang winner, next year babalikan ko siya. 13 anyos pa lang daw si Rachel nang sumabak sa kanyang unang Bucon. At ngayong 23 years old na siya, mahigit 150 pageants na raw ang kanyang nilahukan. Ang pinaka-favorite kong award is yung Miss Oriental Mindoro. Sobrang dami nagpa-pageant sa probinsya namin. Ang pinaka-dream nila is makasali sa Miss Oriental Mindoro. Ang pinaka-gusto kong masalihan na pageants talaga, Binibining Pilipinas or Miss Universe Philippines. Kuya Kim, kailan nagsimula ang beauty pageants? Kuya Kim, ano na? Ayon sa Guinness World Records, si P.T. Barnum ang nag-stage ng pinakaunang international beauty contest na ginanap sa Amerika noong June 1855 kung saan ang publiko ang nagsilbing mga hurado. Ang beauty pageant pinakilala naman sa atin ng mga Amerikano noong 1908, ang Manila Carnival Queen. Layunin nito ay ipakilala ang bayang Pilipinas para pumasok ang mga dayuhan. Doon nagsimula yung paghahanap ng tinatawag nating Carnival Queen. Naging purveyor of marketing and showcasing the country itong mga beauty contest na tinatawag. Samantala si Rachel, pansamantala raw munang iniwan ng spotlight mula na magtrabaho sa UAE noong 2022. For almost 2 years, na-stuck ako sa pageant. Every time nakakarinig ako ng beat na parang ansarap i-walk pag magpa-pageants ka, nakakamiss nga. Kaya habang nag-aanda siya sa kanyang comeback sa pageant scene, abangers muna siya sa Coronation Night ng Miss Universe Philippines na ang delayed telecast mapapanood sa Kapuso Network ngayong linggo ng umaga. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.
Triple kayod ang ilang mangingisda sa Masinloc sa Zambales dahil sobrang kaunti na ng kanilang nahuhuli dulot po ng pagbabantay ng China sa Panatag Shoal. Ang epekto ramdam hanggang sa mga palengke. Nakatutok si Oscar Oida. Naghahanda na sa kanilang muling pagpalaot ang mga mangingisdang ito nang abutan namin sa pampang ng Masinloc sa Zambales. Ayon sa kapitan nilang si Charlito, hindi lang doble, kundi triple kayod sila ngayon sa sobrang kakaunti ng nahuhuling isda. Kung dati raw 8 oras pa lang silang nasa tubig, marami na silang huli. Ngayon, kahit minsan inaabot na sila ng 24 oras. Kulang na kulang pa rin daw talaga. Sa dati, umuhuli kami ng sabihin natin 20 tons. Ngayon, pahirapan na kami sa 10 tons. Pahirapan sa 10 tonelada. Hirap raw silang makahanap ng lugar na mapangisdaan dahil bantay sarado ng mga Chino ang tradisyonal nilang puntahan na kung tawagin nila'y Kalboro, ang Scarborough Shoal na kilala rin sa pangalang Baho de Masinloc o Panatag Shoal. Katulad yan, yung mga super light, ang dami super light sa laut. Yung hindi naman taga Pilipinas, sa sobrang lakas ng ilaw nila, sa amin mahina ang ilaw, natatalo kami. Hanggang sa palengke, madadama mo raw ang epekto. Imbes na nakakapangisda yung mga tiga rito sa Kalburo, pinagbabawalan nila, kaya dito na sa tabi nakakapag Kaya malaking epekto. Yung mga isdang bato, halos wala na kami maitin ng isdang bato. Sa Kalburo, medyo may malalaki, may mga good size na isda ngayon. Tingnan mo yung mga isdang tinitinda namin, ang liliit na. Kaya panalangin ng mga taga rito, sana daw mawakasan na ang problema sa Kalburo. Ayan, nakakagulo. Medyo epektado rin kami. Sana kung magagawa ng paraan ng natin dito, namumuno natin sa gobyerno, na kung maaari, mabalik sa dati. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Ng video call na aresto sa wakas ang isang wanted sa panggagahasa ng isang dalagita. Ang senior citizen na suspect kasi, kinontak pa ang biktima. Nakatutok si EJ Gomez. Matapos ang 3 taong pagtatago, naaresto sa Tondo, Maynila ang isang lalaking sospek sa panggagahasa sa isang dalagitang 13 anyos. Ang sospek, lololohan pa raw kung ituring ng biktima. Ayon sa Manila Police District, sa Valenzuela at Maynila nagtago ang sospek. Nagkaroon sila ng parang preliminary investigation sa court. Nung nararamdaman daw niya na matatalo siya, nagtago na lang daw siya. Kasi nga daw po is alam niya po na yung rape wala pong bail. Tumangging magpa-interview ang sospek pero ayon sa pulisya, hindi naman itinanggi ng sospek ang paratang. Kukuha na lang daw siya ng abogado. Hihingi na lang daw siya ng tawad doon sa pamilya at doon sa bata na ginawa niya ng kasalanan. Pagdusahan niya yung ginawa niya sa mga anak ko. Sobrang sakit po talaga sa aming mag-asawa. Ayon sa pulisya, mismong ang biktima ang nakaalam ng lugar na pinagtataguan ng sospek. Ang sospek kasi naka-video call pa raw ng biktima. Nung pagka-video call sila, na-record ng bata, yung area na pinagtataguan daw po nitong sospek ay mismong doon sa ancestral house nila na napuntahan na rin po nung bata. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News sa biktima na ngayon 15 anyos na, sinabi niyang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ang sospek. Tumangging magbigay ng pahayag sa media ang sospek. Nahaharap siya sa kasong rape by sexual assault, alinsunod sa Section 5B Article 2 ng Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 oras. Mainit na pinag-uusapan sa Senado at Kamara ang late registration ng ilang personalidad. Pero marami ang talagang ganyan, kabilang ang ilang hindi agad nalaman na hindi pala sila rehistrado. Ang PSA pag-aaralan na ang paghihigpit sa pagproseso ng mga birth certificate para hindi ito maabuso. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Kulang na kasi siya nang marehistro ang kanyang kapanganakan. Sinita ng mga senador ang Philippine Statistics Authority dahil tila maluwag raw ang proseso pati na sa verifikasyon nito. Kung ang birth certificate galing sa sinungaling, makakakuha sila ng passport at pwede nilang sabihin na Filipino sila.
Tama po, Senators. Punto ng Philippine Statistics Authority, pinoproseso ang birth certificate sa level ng civil registrar at wala silang partisipasyon dito. Ganun pa man, sang-ayon sila sa tingin ng ilang senador na posibleng may mga sindikato na nananamantala rito. Pinag-aaralan na raw ng PSA kung paano pa hihigpitan ang proseso para matiyak na hindi ito maaabuso. Kasi ang sinasubmit nila ay mga documentation na lang So that's why due diligence din on the part of the civil registrar to conduct validation doon sa mga supporting documents at maglalabas po ang PSA ng supplemental guidelines sa delayed registration. Sa datos ng PSA, nitong 2022, mahigit 1.4 million ang kapanganakang narehistro sa bansa. Halos 128,000 naman ang hindi na-register sa takdang panahon na 30 days matapos maipanganak. Sa kabuuan, sabi ng PSA, merong 3.7 million na Pilipinong walang birth certificate. Samot-sari ang dahilan kung bakit hindi agad nare-rehistro ang kapanganakan ng isang tao. Ilan daw sa madalas marinig sa Quezon City Civil Registry. Naging abala ang mga magulang ng bata o kaya ay hindi nila alam na hindi pala narehistro ito. For some naman po, born at their residence, home births. So, pagka ganun po kasi, the responsibility na po to sa registration po ng birth certificate ng bata falls na po sa mga magulang. Isa sa kanila, si Cristina Alberto Melmida, 48 years old, na kamakailan lang daw nalaman na wala siyang birth certificate. Nung elementary ako, puro baptismal lang yung ginagamit ko hanggang sa makatapos ng high school, puro baptismal lang nakalusot. Tapos nung kinasal naman ako, Senomar lang yung hinanap. Si Honey Rose naman, pinaparehistro ang kapanganakan ng anak niyang 9 na taong gulang na. Sa anak ko. So, para sa baby mo Opo. to? Ilan taon na siya? 9 years old. Bakit medyo na-late? Hindi po kasi nalakad nung nagpaanak sa akin. Basic right po talaga ng lahat ng tao na magkaroon ng sense of identity. Proof of identity. That would be the source of your all other basic and essential rights. For example, classic example po yung mga financial assistance po. Education. Mahaba-haba ang listahan ng requirements sa late registration of live birth. Nakatuon ito sa pagpapatunay ng pangalan at pagkakakilanlan ng isang tao at ang lugar at petsa ng kanyang kapanganakan. Kabilang dito ang kopya ng marriage certificate ng magulang kung kasal sila, pirmadong sertipikasyon ng ama para sa paggamit ng apelyido nito, baptismal certificate, school record, voter certification, medical records, barangay certification at iba pa. Isa yan sa mga inaabuso is dahil yung mga supporting documents posible pong kulang or peke. Sa ngayon ay pinag-aralan namin at magbibigay po kami ng supplemental guidelines nang sa gayon po ay parang ma-authenticate mo na itong mga documents ba na to ay tama. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Para masawata ang iligal at delikadong pag-aampuan ng mga bata, mas pinabilis na ng batas ang proseso para rito. Nakatutok si Mark Salazar. Mas mapangahas na raw ngayon ang mga sangkot sa bentahan ng mga bata online. Hayagan at hindi raw kasi ito ikinukubli dahil kahit sino ay pwedeng sumali sa negosasyon at bilihan sa mga community chat group. Malaking hamon ito sa National Authority for Child Care o NACC ng DSWD. Actually, member po ako ng isa dun sa mga Facebook groups dahil gusto ko nga tignan ko ano yung mga pinopost nila dun. At talagang maraming nagpo-post na binibenta po yung kanilang mga anak. Yung iba naman, hindi rin naman humihingi ng pera although gusto nila ipa-adopt yung kanilang mga anak. And of course, meron ding mga vulnerable na mga individuals na talagang gusto na magkaroon ng anak sa mas mabilis na paraan. Bakit nga ba delikado ang illegal adoption? That child could be kidnapped. Malay mo kung saan kinuha yung batang yan and you will be could be liable for kidnapping if the child's found with you. Mahirap din daw kung hindi malinis ang papel ng bata.
Biglang mag-eksena doon, anak ko yan, kukunin ko yan, ganyan. Or hingan ka ng pera or anything like that, no? Or kukunin yung bata sa'yo. Para sa watain ng illegal adoption online, mas pinabilis na raw ng batas ang pag-aampon. Sa bagong administrative adoption, hindi na kailangan idaan sa korte ang proseso. Lumapit lang sa NACC ang mga nais mag-ampon o magpapaampon. Kung talaga hindi po nyo kayang bigyan ng magandang buhay yung inyong mga anak, ay andito naman po ang gobyerno para po tumulong sa kanila. Tututukan naman po namin yun kapag nasa child caring agency na or nasa foster parents na ang mga bata. Kami naman po ang bahala doon sa mga bata. Imbis na abandonahin ang sanggol kung saan-saan, tatanggapin ang unwanted baby sa mga child caring agency nang may respeto at walang panghuhusga. Sa mga prospective adoptive parents naman, madali rin daw ang application process. Ang matching committee po namin ay may mga lawyers, doctors, psychologists, NGO representative at mga social workers. So sila po yung nagmamatch dun sa mga parents dun sa mga bata. At of course, sinitignan natin kung capable ba yung mga parents para matustusan yung mga pangangailangan ng bata. So talagang metikuloso po yung matching process po namin. Sa First National Congress ng NACC, si Jerry Collado ang isa sa mga nagpatunog ng Bell of Joy. Sa wakas kasi, sa edad na 34, nakuha na niya ang Certificate of Finality ng kanyang adoption. Sa kanyang testimonya, masaya ang kwento ng buhay ni Jerry. Walang kulang dahil pinunuraw ng kanyang adoptive family. Ngayong siya naman ang may kakayanan, mag-aampon din daw si Jerry para ipasa ang biyayang tinanggap niya rin nung siya'y unwanted baby pa. I'm talking to my partner po kung in the future ba, open ka ba if we adopt din? Kasi ako, personally, adopted child ako. So, ayun, open naman siya sa suggestion ko. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. May iginiit ang China kasunod ng pagtanggi ni Vice Admiral Alberto Carlos na wala siyang pinayagang new model sa West Philippine Sea. Ayon sa Foreign Ministry ng China, ang pagpalit ng Pilipinas sa sangkot na opisyal ang mismong ebidensya na may kasunduan niya sa pagitan ng China at Pilipinas kaugnay sa pamamahala sa sitwasyon sa Ayungin Shoal. Hindi pinangalanan sa pahayag si Carlos pero pinalitan nga siya bilang hepe ng AFP Western Command. Kinumpirma niya rin sa pagharap sa Senado na nakatanggap siya ng tawag sa telepono mula sa isang Chinese military at attaché. Bago palitan nag-file ng leave si Carlos dahil sa mga personal umanong dahilan. Kasunod niyan, sinabi naman ng AFP Public Affairs Office na administrative decision ang pagpalit sa kanya. We have a new queen sa pagkapanalo ni Miss Bulacan Chelsea Manalo bilang Miss Universe Philippines 2024. Ang kanyang slay performance at journey to the crown sa chika ni Aubrey Carampel. Baba? Our Miss Universe Philippines 2024 is Bulacan! Miss Bulacan Chelsea Manalo is the new Miss Universe Philippines. Ipinasa sa kanya ang korona ni Miss Universe Philippines 2023 Michelle D. First runner-up si Stacy Gabriel ng Cainta. Second runner-up naman si Atisa Manalo ng Quezon Province. From Baguio, si third runner-up Tara Valencia at fourth runner-up si Crystalline McGarry ng Taguig. Mula sa runway walk hanggang sa question and answer portion, angat ang beauty, wit, and personality ni Chelsea. Tinanong siya kung paano niya magagamit ang pagiging beautiful and confident niya to empower others. As a woman of color, I've always faced challenges in my life. I was told that beauty has a standard, actually. But for me, I have listened to always believe in my mother, to always believe in yourself, uphold the values that you have in yourself. Because of these, I am already influencing a lot of women who are facing me right now as a transformational woman. I have here 52 other delegates with me who have helped me to become the woman I am. Besting other 52 candidates, si Chelsea ang magiging pambato ng Pilipinas sa Miss Universe pageant sa Mexico. I always
have this dream of actually looking at myself in the mirror of wearing that sash and that crown. So when they announced my province, I couldn't feel anything, like literally, and I'm really happy to be here. Naiiyak ako sa sobrang saya. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Natupad po yung pangarap ng anak ko. Pero hindi raw biro ang naging journey ng 24-year-old Bolakenya para makamit ang corona. Everyone performed their best. So I think what was my secret there is to just give it my all, to, perform well, to stick to my core. Half American si Chelsea. Pumanaw na raw ang kanyang biological dad at lumaki na siya sa kanyang stepfather. Advocate for indigenous people rin si Chelsea at hindi rin siya exempted sa mga pangbubuli. We all go through challenges, we all go through that phase. I didn't have that standard of beauty when it comes to beauty pageants, but I told myself, and my parents have always told me to believe in yourself. There's a story for you to tell, and this is me right now. Ilan sa highlights ng Coronation Night ang opening number ng mga kandidata, kasama si Miss Universe Philippines 2023 Michelle D. At ang kabogera performance ng drag queen na si Marina Summers. Sa final walk ni Miss Universe Philippines 2023 Michelle D, muli niyang isinuot ang Black Wang Od-inspired gown na ipinanlaban niya sa Miss Universe pageant last year. Hosts naman ng pageant si Asia's multimedia star Alden Richards, Miss Universe 2022 Arbony Gabriel, at Emmy Award-winning host and producer Jeannie Mai. Co-host din si Gabi Garcia at Kim Yap. Pagkatapos ng programa, inanunsyo at kinoronahan din ang iba pang title winners. Si Alexi Brooks ng Iloilo ang Miss Eco International Philippines 2025. Si Miss Pampanga Cyril Payumo ang Miss Charm Philippines 2025. Miss Cosmo Philippines 2024 si Atisa Manalo ng Quezon Province. At Miss Supranational Philippines 2025 si Tarami Valencia from Baguio. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Ang pagmamahal ng pamilya, hindi lang laging sa kadugo matatagpuan. Patunay riyan ang kwento ng isang magna cum laude graduate sa Zamboanga City na inialay ang kanyang tagumpay sa mga kumukop at itinuring niyang magulang. Yan ang tinutukan ni Efren Mamak ng GMA Regional TV, 1 Mindanao. Sinong di mapupukaw ang damdamin sa tagpong ito? Ang medalya ng isang magna cum laude graduate sa ibang tao niya isinabit. Pero lalong may kurot sa puso nang ikwento sa amin ng viral grad na si Mark Lawrence Bazan na ipinamigay pala noong siya'y 6 na buwang gulang pa lang at kinupkop ng mga kinilala niya ngayong magulang. Nabuntis nanay ko and hindi niya ako tanggap, ay hindi niya nagtanggap yung nangyari. So binigay ako sa amo nila. Yung amo na ito, binigay ako sa mamang ko na ngayon. Di man nakilala ang mga totoong ina't ama, buong-buo naman siyang minahal ng adoptive parents. Kahit pahirap din sila sa buhay. Proud ako kasi si Papang knowing farmers, knowing na senior citizen and si Mamang senior citizen na Labandera. Hindi ko sila kinakahiya kasi sila talaga mismo yung nagsuporta sa akin from the beginning. Alabayo, tasi kami ekoma, tasi kami lenya. Pwede lang leentra eskwela. Kaya kami na yung intere mga nina eskwela. Maging may baon, tandali na eskwela. Sinuklian niya yan ang pagsusumikap di lang sa pag-aaral, kundi ng diskarte sa pag-tutor, hosting at iba pang pagkakakitaan para may pantustos din sa sarili. Kaya proud din sa kanya mga itinuturing niyang nanay at tatay. Naklala niyo po nila, el di mi sakripisyo anak, no kayo sali embalido. Ablayo, kay tamiraman to si Papang si Pakimodo. Ha? Mas hindi real tata di suyo. Pero como él trata como un tatay di suyo. At kahit may mga pagsubok sa kanilang buhay, gaya ng masunog ang bahagi ng kanilang bahay kamakailan, hindi sumuko si Mark. Nagpapasalamat din daw siya sa Diyos na walang nasaktan sa kanyang pamilya. Sa ngayon, nais ni Mark na magturo sa mga estudyante na may special needs para magamit ang kanyang pinag-aralan sa kursong Bachelor of Special Needs Education.
hindi hadlang ang kahirapan upang ang pangarap ay makamtan kung lalagyan mo ito ng diskarte at determinasyon. Para sa GMA Integrated News, Efren Mamak ng GMA Regional TV 1 Mindanao, nakatutok 24 oras.